maingay, maawat kita. Timothy left in Ephesus to handle problems. Iniwan siya ni Paul sa Ephesus para i-handle niya ang Ephesus church contradiction sa mga false teachers or sa mga false teaching. Yan ang background. Si Timothy, iniwan siya sa Ephesus church. Ang salitang Timothy, honoring God or honor God. Ang Timothy, honoring God or honor by God. Timothy was saved sa first missionary journey ni Paul. Alam natin si Paul, mayroon siyang first, second, and third missionary journey. Pero si Timothy, ayon sa mga nag-aaral, theologian, si Timothy, he was saved sa time na si Paul ay nagkaroon ng first missionary journey. Paul returned, Timothy was a young believer. Nung bumalik ang Panginoon, kung nasaan man, ay sa pagbalik ni Paul, ano na si Timothy, young believer, and he joined in the mission team. Siya din ay sinircumcise. Bakit nga ba siya sinircumcise? Ang mga sinicircumcise lang dati ay yung mga Hudyo. O tayo, salamat sa mga Hudyos. At nagkaroon tayo ng circumcision. Naalala ko nung si Papa pa nagdala sa amin sa Sordok. Okay. May kwento dyan si Jacob sa iba ko na i-share bago siya i-circumcise. Okay, so circumcision para si Timothy, Hudyo siya, para hindi siya maging sagabal sa mga share niya din ng mga Hudyo. Kaya sinircumcise si Timothy ni Paul. Circumcision for mercy's sake, avoiding offending Jews or Jewish nation. Verse number 3 to 6. Una, the love of God toward His people to defend the church doctrine. Number 1, letter A, to defend the church doctrine. Verse number 3 to 6. And I besought thee to abide still in Ephesus. O dun lang si Timothy. That thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Verse 4. Neither give heed to fables. Ang salitang fables ay parang mga Tagalog ng fables. Fancy, untrue stories. Minsan sa atin, we are busy working for Christ. That we neglect Christ. Si Adam, siya ay nilikha ng Panginoon not to evangelize, but rather to give glory to the Lord. Yan ang ating si Adam. Sa Ephesus, meron sila, inuulit-ulit ko sa inyo, yung Temple of Diana. Para ito sa mga, isa ito sa seventh wonder in wonders in the world. Si Diana, she was called the goddess of fertility. Kapag hindi nanganganak or baog, pupunta sila kay Diana. Fertility. He had many breasts. Maraming mga breasts. Okay? Protection or the power to control or have fertility. Verse 7 to 8. Okay? 3 to 8. 3 to 6 po yan. Makikita natin ang concern ng Panginoon to defend church doctrine. Sa panahon natin ngayon, marami na mga doktrina. Di ba? Mga good works, kailangan mo gumawa para ikaw maligtas. Ang concern ng Panginoon sa atin mga nakakilala sa Panginoon, ay tayo ay may mag-grow para dependahan natin. Dahil sabi ng talata in 1 Timothy 4, there will come a perilous time, latter times,
1 Timothy 4:1, sabi doon, now the Spirit speak expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Maraming aalis, giving heed to the seducing spirit and doctrines of the devils. Maraming maglalantaran ng mga iba't ibang doktrina. Tingnan natin ito mga kapatid. Matthew. Kalimutan ko yung verse. Ito. Ano ba yung verse best? Yung kinurse niya ang fig tree. The verse number 32 ng Matthew 24. Matthew 24 and verse number 32. Now learn a parable of the fig tree. When the branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is nigh. Dito yung verse na ito lang mga best, yung nagtanim, nag-ani ng fig tree or fig, tapos ang isa naman ay mga thorns. Ang tinutukoy doon yung marami sa panahon natin na maglarantaran ng mga false doctrines. Magsiingat ang tinutukoy doon. I'm sorry, hindi ko makita. Hindi ko makita. Sayang yun. Yung word na parables, na dalawa sa nagtanim, may iaanihin at yung iba ay itatapon sa punishment, eternal punishment. So, tingnan natin to, Matthew 25, sana tama ito. Matthew 25, sorry po, hindi ko makita. I'm sorry. So, hanapin ko lang mamaya para ano natin pag-aralan. So, napakaganda sana yun, yung darating ang panahon na mayroong pero isusumpa. Ayan. So, balik tayo sa ating pag-aaral to defend the church doctrine. Yan ang isa sa nais ng Panginoon. Dependahan at magkaroon ng preservation. Hindi tayo nagkakaroon ng pagbabago. Bagos, we only continue. We only, sa tulong ng Panginoon, we preserve yung doktrina na galing sa apostles, galing kay Christ, at hanggang nakarating sa atin. We only preserve. Okay, 1 Timothy chapter 1, verse 7 to 8. I'm sorry, hindi ko nakita po yung verse na yun. Verse 7 to 8. Pangalawa, discernment for confusion direction. Discernment for confusion direction. 1 Timothy chapter 1, verse number 7 to 8. The Bible said, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor wherefore they are feared. But we know that the law is good if a man use it lawfully. Yan ang sabi dito, to discern, makita yung mga confusion direction. Kaya nga ang sabi ng Bible in Psalm 19 verse 7 to 11, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yan ang isa sa reason kaya mayroon tayong Word of God. It is our foundation or tawag doon, standard, moral standard. Yan, sabi rito mga kapatid. So discern confusion direction. Dahil sa panahon noon, si Timothy, he faced false teachers. Diana, misuse the law. Okay? Sabi dyan, kaya sa atin, ang ating paniniwala, we don't believe in democracy sa church. Walang democracy. Nang botohan, hindi tayo nagbubotohan. But rather sa church, theocracy. From word theo, God's rules.
from the leadership of pastor. Jeremiah 3:15. Ano sabi doon? Jeremiah 3:15, and I give unto you, pastor, according to my heart, which shall give you with knowledge and understanding. So, theocracy, God's own heart, binibigay sa atin. Verse 9 to 11, to disregard cruel deeds. Yan ang layunin ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, para i-disregard yung mga kasalanan. Verse 9 to 11 ng 1 Timothy, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless. Ang batas ay hindi ginawa sa mga righteous, but rather mga manlalaban and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy, for hoodmongers. Verse 10, this is the contrary to the sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Letter C, disregard cruel deeds. Pag-ibig ng Panginoon. Kaya tayo tuturuan, kaya tayo pumupunta sa church. Di lamang umaten. Malaman natin ang Panginoon, hindi siya nalulugod. Tinawag siyang God is order. Hindi siya confusions. Ang mali ay mali. Yung word na magkaroon tayo ng sound doctrine. Okay? Christians failure if we neglect the prayer. Christian failure is equivalent to prayer failure. Kaya tayo sana paigihan natin ang panalangin. Di ba ang isa sa request ng disciples, hindi sinabi nila, teach us to preach, but rather, teach us to pray. Kaya sa atin, tayo naging effective dahil di tayo prayerful. Disregard cruel deeds. Relationship rather than service. Minsan kasi, puro tayo works, pero wala tayong proper relationship sa Panginoon. No wonder we have the power, or we are not effective because we neglect the prayer life. So, kaya sa atin, kung titingnan natin ang kapwa natin, we see them not only to their physical needs, but rather beyond their physical needs. Yung kanilang kaluluwa. Number 1 sa ating pag-aaral. Okay? The love of God toward His people. Verse number 12 to 14. Ito na tayo. And I thank God, Christ Jesus our Lord. Sabi ni Paul. Ito ay sulat niya kay Timothy. Okay? Huwag kayong maguluhan ha. Sulat ito ni Paul para kay Timothy. Sabi ni Paul, ako ay nagpapasalamat kay Kristo dahil inilagay niya ako. Binigyan niya ako ng kalakasan. He counted me faithful, putting me into the ministry. Number 1, salvation experience, kung tayo nakaranas ng kaligtasan, will lead us to seek others. Amen? Kung ikaw ay ligtas, ang iyong priorities to seek others. Verse 13, sabi niya, hindi ako karapat-dapat ng Panginoon who was before a blasphemers, persecutors. Sabi ni Paul, hindi Paul, Saul pa siya dito. Paul na siya, pero ang tinutukoy niya dito, so, as if he was souls and injurious, but I obtained mercy. Ano ang salitang mercy? We don't receive yung eternal lake of fire. Mercy, because I did ignorantly in unbelief. Verse 14, and the grace, amen, unmerited favor of our Lord, what exceeding abundant with faith and love. Si Paul, siya po ay naging tinatawag na evangelist, not only in Jewish, but also in the Gentiles. Ang mga disciples, inabot lang nila yung mga Hudyo. Pero si Pablo, kahit mga hintil, inabot niya. Kaya nakarating sa atin ang kaligtasan. Kaya sa atin, sana ang isa sa ating priorities
Because of our salvation, it will lead us to seek others also. Christ was willing to appoint him to service in spite of his past sins. In service, even he is not worthy. Alalahanin natin, ministry, walang worthy. Ako, hindi ako worthy na maging pastor niyo. Dahil una, murang edad, mas marami kayong experience. Walang worthy. Yan ang sinabi niya dito, verse 13. I am not worthy, O Lord, because I did ignorantly. Paul's ignorance, not reason that God show him mercy or magkaroon ng excuse. But rather, ang tinutukoy niya rito, yung kanyang realization na sino ba siya para katagpuin ng Panginoon. Alam niyo ba ang heart desire ni Paul? Tingnan natin, Romans chapter 10, yung na-realize niya ito ang kanyang desire. Romans chapter 10, verse 1 to 4. Brethren, my heart desires and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yung kanyang desire. Salamat. Nakakalungkot man na namatay ang aming uncle, pero nakita ko doon ay opportunity na makapag-preach ng kaligtasan doon. Kaya sa Martes, magbibigay kami ni Jabez papuntang Kamsur at siguro ililibing Friday. So wala mo na tayong siguro kayo na po mag-prayer meeting. So yun ang desire ni Paul. Sana kayo din tayo. Verse 2, ano sabi ni Paul? For I bear them record that they have sealed. May karunungan ulit. Seal of God. Ano sabi? But not according to the knowledge. Verse 3, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, good works, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Verse 4, for Christ is the end of the law, for righteous to everyone that believeth. Kaya sa atin, be careful, minsan, ang akala ng iba kapag may knowledge na, yumayabang. Ba? Knowledge, napaka-danger ng knowledge. Tama po ba? Amen. Careful, yung ating karunungan. Magkakaroon tayo, sila, ang karunungan nila, it lead to spiritual blindness. Ang karunungan sa mundo ngayon, yung tinatawag na crab mentality. Ano ba yung sabihin ng crab mentality? Ikaw, magwawagi ka, ina-down mo yung iba. Selfish. Hihilahin yung iba. Ang tawag dyan is crab mentality. Knowledge. Delikado. Panahon natin ngayon, yung mga atheists, they prove, yun ang kailangan pinuprove, na there is no God. Why not we prove that there is God? Knowledge without love is a hurtful thing. We need to grow, enlarge our cause, and broaden our passion for others like Apostle Paul. Sabi niya, my heart desire and prayer to God for Israel that they might be saved. Salvations that lead to others. Tingnan niyo pa ito. Romans chapter 9 and verse number 2. That I have a great heaviness, sabi ni Paul, and continual sorrow in my heart, for I could wish myself were a corpse. Ako na lang mapahamak for my brethren, my kinsmen. Salitang kinsmen, mga near relatives. Ako na lang sana mapahamak, wag lang yung mga relatives ko. Verse 4, who are Israelites to whom pertain to adoption, the glory, covenant, the giving of the law, and the service of God, and the promises. Magkaiba tayo sa mundo. Ang mundo ay crab mentality. Hilahan. Kaya nga, ang isa sa naging worse para sa akin naging worse sa ating education, yung competition. Alam niyo ba sa Japan, sa early childhood, tinuturuan sila ng basic, mga basic course, household course. Pero sa ating education, ano yun? Anong tawag doon? Pagalingan.
honor student. Kaya nag-lead sa crab mentality. Knowledge. Okay? Acts chapter 9, verse 13 to 14. Okay? Ito yung, si Saul nakakilala, kinausap ng Panginoon si Ananias. Tingnan nyo ito. Acts chapter 9 and verse number 13 to 14. Tingnan natin. Luke, John, Acts. Natakot si Ananias. Baka siya ay parusahan or patayin ni Saul. Tingnan ito. Nagkaroon pa siya ng excuse sa Panginoon. Acts chapter 9 and verse number 13. Then Ananias answered, "The Lord, I have heard." Alam ko ang background niya ni Saul. "By many this man, Saul, how much evil he had done to the saints at Jerusalem." Verse 14. "And there he had authority from the chief priests to bind all that call on the name." Verse 15, ito yung reason. Kaya tayo sana, tayo mawala ng pag-asa. Kaya tayo pin-persecute. Verse 15, "But the Lord said unto him, Go away, for the Lord is chosen a vessels unto me, to bear my name." Saan? To Gentiles. Siya ang pinakaunang missionary to the Gentiles. Second pala, si Christ muna. Second siya. "And the kings and the children of Israel." Natakot si Ananias, literally, dahil baka pwede siyang patayin. Pero sabi ng Panginoon, "Go the way." Verse 17, "And Ananias went his way." Okay? At kinausap niya na si Saul. Kaya sa atin, Ananias fear souls or dare to question God because of reputations of Saul. Pero ang desire ng Panginoon after salvation is to lead others also. Katulad din sa ating pag-aaral kay Timothy. Bata pa lang doon si Timothy, pero iniwan niya na yung leadership sa Ephesus. At ang Ephesus may matinding, sagabal ba? Ang kanilang pinangahawakan si Diana. Matindi yun. Paano yung kaharapin? Pero ang ina-encourage niya, tingnan ito yung sinabi ni Paul sa 1 Timothy, na to lead others, ibahagi mo sa iba, to be soundly doctrine. Sabi niya, 1 Timothy. Okay? Kaya sa atin, kung tayo nakakilala sa Panginoon, ang isa na motivation ay ipakilala ang Panginoon sa iba. Amen? Verse 15, "This is a faithful saying." Sabi ito ni Paul para kay Timothy. Ano ito? Epistle, sulat niya. Letters for Paul, from Paul to Timothy. "And worthy of all acceptation, that Christ Jesus came to work in the world to save sinners." At ano sabi niya? "Of whom I am chief." Ako ang parang leader ng mga kasalanan. Grabe na? Verse number 17, "Now unto the King eternal." Kanta na ito. "Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, the only wise God, be honor and glory forever, forever. Amen. Amen. Be honor and glory forever. Amen." Yan ang sabi dito. Now unto the King eternal. Ini-encourage ni Paul si Timothy, even he is young. Now unto the King eternal. Learn of a new purpose. Mayroon siyang new purpose. Tayo, ang purpose natin, not to attend church. Okay? Tama naman yan. But rather, to sow seeds. Bearing precious seeds. Sabi sa ang tema ng Bethany, bearing precious seeds. Dahil kapag nagtanim tayo, mag-expect tayo ng bunga. Okay? Not comfort, seed. Dapat ang seed hindi nasa ating kamay, but rather to plant the seed into the heart of man. Aalis ka sa comfort, di ba? Hindi ka naman magtatanim sa loob ng bahay. Tawa? O doon sa comfort zone mo, aalis ka para magtanim. Ganun din tayo. Kung gusto mo magtanim at magbunga, ayon sa ating Sunday School lesson, you must leave your comfort to bury outside and to go to the fields. No bearing,
no bringing. Sabi doon sa isa sa speaker. So, una, salvation within us to seek others. Sana ganun tayo, may desire. Ang desire ni Paul kay Timothy, sige, evangelize. Karoon ka ng strong. Panghawakan mo. Ito, verse 10, ito. For whoremongers, ito ang harapin ni Timothy sa kanyang murang edad. Defiles, binalalakan siya with mankind. For men stealers, for liars, for perjurious person, if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Binalalakan siya. Pangalawang bagay, God's love toward His people. Number 2, sanctification. Yan. Sanctification, edify, to stay on the horse. Para manatili tayo. Verse 19. 1 Timothy chapter 1, verse 19. Holding faith and good conscience, which having put away concerning faith, have made shipwreck. The word shipwreck here, ang iba ng mga tagasunod nakakilala sa Panginoon through the leadership of Paul, nagsialisan. Yun ang ibig sabihin ng shipwreck. Holding faith, sabi ni Paul kay Timothy, and a good conscience, with some having put away, yun ang iba, put away concerning faith, having made shipwreck. Kaya sa atin, yung word na sanctification. Ang ibig sabihin ng sanctification, set apart. Amen? Yan ang nais sa Panginoon, to set apart, to stay on the course. Yan sabi dito ni Paul kay Timothy, stay on the course, Timothy. Dahil marami kang maharapin. Verse 18, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to thy promises, which went before of thee, that thou by them mightest war a good warfare. Matindi ang maharapin ni Timothy. Sanctification, which means set apart. Lifelong process. Daily. Okay? Daily. Dahil ang mundo natin ngayon, paano na, pa-worse na nga, inulit-ulit ko. Ang isa natutunan ko dito, ang maturity is not about age. Maturity is depends of how you approve the responsibility. Tama? Apat kung sa kaya nga ang mga magulang natin tinuturuan tayo in early. Pagbabahog ng manok. Di ba? Sa iyo po, mga mother, tinuturuan yung maging responsibilidad. Si Papa. Kasi tinuturuan ko si Papa dahil nagpapabulod. Yan sabi, yan ang natutunan ko dito. Maturity is not on the age, but rather accepting the responsibility. Yun ang salitang maturity. Kaya hindi ibig sabihin, matagal ka na dito, matagal ka na Kristiyano, mature ka na. No! It depends on how you will, do our responsibility. Maturity is a means of accepting responsibilities. Marami kayo sa atin, grow old lang, tumatanda lang, but not growing up. Sabi ko noong ating prayer meeting, growing old, but not growing up. Dapat hindi lang tayo tumatanda. Dapat dumalago din. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Ang natin ngayon, gender, iba na naman. Day na day. May he, may she, may they. Dahil sa wokeism, yung liberty, malayang lahat. Salamat kay President Donald Trump. There is only, sabi niya, two gender. Walang bayon. Walang bayon, walang tumboy. Okay, sin. Our rights is not will not be reasonable. Stay on the course, sabi ni Paul. Diyan ka lang. Dahil ang ating mundo ngayon is friendly enemy. Yan ang mundo, friendly enemy.
Paalala sa atin ng Panginoon in James 4:4, whosoever should a friend of the world is enmity with God. Kaaway ng Panginoon. Matthew chapter 27, verse 57. Tingnan niyo ito. Isang karakteristik. Ang kanyang pangalan, ewan ko kung narinig niyo ito, si Arimatea. Arimatea. Si Arimatea, siya yung, nung namatay si Kristo, nag-request siya na kunin ang labini ni Jesus para ilibing. Ito, verse number 57. Verse 52, 58. He went to King Pilate, si Pilato, and begged the body of Jesus, commanded by the body to be delivered. Ang positive yan, pero nakikita ko dito na negative sa Christianity ni Arimatea. Naging lantad lang si Arimatea when Christ died. Nakuha niyo po yung punto. Nagpakita lang si Arimatea noong ang Panginoon ay namatay na. Pero noong buhay pa si Jesus, ang kanyang Christianity is natatago. Marami sa atin natatago ang Kristyano. Amen? Marami. Hindi nagiging lantad. O hindi nagiging stay on the course. Dapat kahit mag-isa tayo, nakikita na Kristyano tayo. Ito yung mabigat dito. Nagpakita lang si Arimatea noong ang Panginoon ay namatay na. Siguro na-realize niya na, wala na akong magagawa. Kailangan ko lang gumawa sa Panginoon. Hiding Christians. Kaya sabi ni Corrie ten Boom, okay, isa sa aking favorite na character, si Corrie ten Boom, siya ay nakaranas ng, ano yung tawag doon? Second World War, Holocaust. O, mga history ko yung pinagpapatay ang mga Hudyo. Pero si Corrie ten Boom, kahit sila ay nakulong, ang kanyang sinasabi pa rin, namatay ang kanyang magulang, ang papa, namatay ang kanyang kapatid na babae, pero ang kanyang sinasabi, there is no pit so deep that God love is not deeper still. Yun ang kanyang pinakawakan. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Yun pa rin ang pinakawakan niya. Yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya kahit sa World War II, sa Holocaust, pinagpapatay ang mga Hudyo. Okay? Sa leadership ni Hitler. Pero ito, isa sa favorite character ko. Babae pa siya. Corrie ten Boom. After ng 1944, siya ay naging tawag yun, spokesman sa mga country, 80 countries na napuntahan niya to encourage. Kaya sa atin, sanctification, edify, the word edify, to enhance, to learn, to stay on the course. Yun ang sabi ni Pablo. Kahit maraming panganin po, Timothy, kahit ikaw ay bata, murang edad, stay on the course. Dahil marami, sabi ni Paul, holding faith, but some having put away concerning their faith. Naging parang binaluwala nila. Put away concerning the faith, having made shipwreck. Kaya sa atin, kahit anong sagabal, alalahanin natin in Hebrews 11:13. Ano ba ang sabi dito? Hebrews chapter 11, verse number 13. Sabi ng Biblia, 11 verse 13. Ano ba sabi? Okay, verse 13. These all die in faith, not having received the promise, but having seen them afar off, and were persuaded. Ito yung gusto kong ipunto ngayong umaga through the Holy Spirit, that we are only strangers and pilgrims on the earth. Ang salitang pilgrims, temporary. Strangers, alien. Para kang naumuhay sa isang country. Ano ang tawag doon? Yung wala kang visa. Sa ubuhay ka. Pwede kang tawagin alien. Without visa. We are only strangers and pilgrims on this earth.
Kaya we must do our responsibility. Ulitin ko, sa church, it is not about rights. Dahil ang rights will lead to revolution. But rather, responsibility. It will lead to revival. Pangapauli sa ating pag-aaral. Verse number 20. 1 Timothy chapter 1 and verse number 20. Ano ang sabi ng Biblia? Okay, I'm sorry po. 1 Timothy chapter 1 and verse number 20. Whom is, basa nito, pronunciation? Hymenaeus, Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Una, ang salvation, maglilid sa atin na ibahagi si Kristo. Pangalawa, set apart tayo sa kasalanan. Pangatlo, magkaroon tayo ng steadfast. Tayo steadfast endurance. Ibalik natin yung tolerance. Ano nga ibig sabihin ng tolerance? Capacity to endure despite of difficulties. Steadfast, endure, lively, saints way in God. So, nahirapan ako sa alliteration. Okay, ang sabi dito sa verse 20, itong mga pangalan na ito, excommunicate, sabi ni Paul, of whom is Hymenaeus, Alexander, of whom I have delivered, saan ni Paul deliver? Unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Para yung, di ba, ang isang bulok na kamatis, kapag hinalo mo sa mga magagandang kamatis, mahalo yung mga hindi bulok. Yun ang sabi dito ni Paul. Verse 20, deliver niya. In-excommunicate niya. He put out of the church because we as a Christian, we are vulnerable. Diba ibig sabihin ng vulnerable? Pwede. Vulnerable to Satan's act. Be fear against the wrong teaching. Not away in opposed sides. Sa kanyang mentor na si Paul at sa kasama ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, if God be for us, who can be against us? Kaya sa atin, steadfast to endure. Yun ang isang pag-ibig ng Panginoon sa atin. The love of God toward His people, to endure some doctrine. Because we plus God is equal to majority. Kahit gaano matalino ka, kapag hindi ka sasamahan ng Panginoon, ay wala ka magagawa, mga kapatid. Katulad ni Alexander the Great, napakatalino niya. Alam niya ang pamamalakad sa military, pero hindi siya sinamahan ng Panginoon. So, katulad sa atin, dito, makikita natin, young preacher, Timothy. Young preacher. Pero pinangahawakan ni Timothy ay ang kanya ang kalakasan ng galing sa Panginoon. Sana ganun din tayo mga kapatid. Kahit tayo early, huwag tayo maging katulad ng tumatanda lang, growing old, but not growing up. Sana growing up tayo, not only growing old. Okay? Meron tayo dito illustration, si Frederick Robertson. He was from England. Ang kanyang desire to be an officer, military officer. Nagkaroon siya, parang tawag doon, nakuha niya sa kanyang early teenager yung pagkakaroon ng officers. During his being an officer, he turned in the mirror. Ina-appreciate niya kay sarili. Because he was appointed, he admired himself. But on his calling on officers, he heard the call of God to a higher call. Ang ginawa ni Frederick Robertson, he took off his civilian clothes. He resigned.
Sabi ng biographies ng kasamahan niya, Robertson has had a first funeral service. Hindi pa siya panay, pero nagkaroon na ng funeral service. Ano yung funeral service? He buried being a soldier, but born as a servant. Frederick Robertson. Hindi ko sinasabi na mag-resign ka. Kaya tinutukoy dito yung pinahawakan niya yung tinatawag na calling. Sabi niya, ayon sa mga biographies ni Robertson, he had first funeral service. He buried his soldiers, yung clothes niya, and born being a servant of God. So yun ang tinatawag dito na being a steadfast, endure, lively in sway God. A larger cause, and will do our extra mile for the Lord. Tingnan natin ito, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Natutunan ko ito sa kaklase ko. Matthew chapter 7 and verse number 5 pala. I'm sorry. Matthew 5 verse number sana yun. Yung walk an extra mile. Pakitulungan nga dito sa 40s. Okay. And they walk an extra mile. Sa chapter 5 yan, hanapin nyo nga. And they walk an extra mile. 40 lang. Anong verse yan? Yung verse number 39. Okay? Kalimutan ko, maganda sana yun. 39. But I say unto you that ye resist not evil. Ito. Verse number 42. O 41. Ito. Kapaganda ito. Pakita mo best. Okay, 41. Sabi nito, and whosoever shall compel thee to go a mile. O, nag-request sa kanya ng lalakad siya ng 1 mile. 1 mile is equivalent to 1.6 kilometers ayon sa Google. Okay? And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him 20. Ang gagawin, after na maglakad siya ng 1 mile, gagawan niya uli ng 1 mile. Ang another mile, he will do it unto love. Ito ulit ito. Verse number 41. Tinutukoy dito, will you also go an extra mile? Okay? Sabi dito, we go with him 20. Gawin mo 2 miles. Yung una, pinakausapan ka. Pangalawa, do it for the Lord. So, ang hamon dito, will we go an extra mile? So, God's love people toward His people, salvation will lead us to 6 others. Pangalawa, okay, to stay on the course, sanctification. Pangatlo, to steadfast, sway in God, endure in spite of difficulties. Mahirap ang kinaharap ni Timothy. Pinalalahanin siya, marami. Perilous time, mga prophecy ni Paul kay Timothy shall come. Yung latter times, many shall depart. Pero ang sabi ni Timothy, yung siya ni Paul, nung siya mamamatay na, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Pinahawakan, ini-encourage niya. Verse 8, henceforth there is laid for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me, sabi ni Paul, bibigay sa akin, at ibibigay din sa iyo. And the day and night, not to me only, but unto all them that also that love His appearing. So, si Timothy, younger, bagong nakakilala sa Diyos, pero si Paul, iniwan niya kay Timothy ang Ephesus Church. Ano ang kinangarap ni Timothy sa Ephesus Church? Blasphemies, ano ba yun? Idolatrous,
at yung mga contrary na ayaw sumunod. Pero ang sabi ni Paul kay Timothy, yung pinahawakan niya, yung and the grace of our Lord, verse 1 to 14, panghawakan mo ang biyaya ng Panginoon. Chapter 1, verse 14. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. So sana tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, mahirap, pero ang isa na tinuturo sa atin, sa ating lesson ngayon, to share God's Word. Umalis ka sa kasalanan. At pangatlo, to be faithful, to endure. Dahil sabi ni Pablo, mayroon siyang excommunicate, verse 20, na magiging sagabal kay Timothy. Sino-sino yun? Si Hymenaeus at si Alexander, of whom I have delivered unto Satan, that they might learn not to blaspheme. Sana huwag tayong alisin sa simbahan, okay, ng Panginoon. Okay? Maging katulad tayo ng lesson natin, sa introduction natin, to preserve, to defend the doctrine, to discern, malaman natin yung mga confusion direction. Ang Panginoon, He is not a God of confusion, but rather He is a God of order. Dalawa lang ang nilikha ng Diyos, bakit babae? Wala, ano tawag doon, yung theory na Big Bang Theory. Dahil kung totoo ang Big Bang Theory, bakit order? Sama-sama ang lupa, sama-sama ang mga tubig. Walang Big Bang Theory. Okay, God is order, discernment of confusion direction, and disregards the cruel deeds. Para tayo maging holy. God is holy, and we must be holy also. Tayo po ito na lahat. At manalangin tayo sa Panginoon. Sana makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang simbahan. Na ang isa sa atin, maging so winners. Ibahagi natin ang iba. Ibahagi si Kristo sa iba. At ito ko doon, umalis sa kasalanan. At mag-endure na may katapatan sa Panginoon. Ibigin natin ang mata ating mga ulo habang nakapikit. Halimbawa, sa ating kaligtaan, kung hindi mo patiyak na ikaw ay pupunta sa langit, ang sabi ng Bible, si Kristo ang daan. Siya ang daan, ang katotohanan, at walang iba makakapunta sa langit maliban kay Kristo Jesus. I am the way, sabi ni Christ, the truth and the life. Kung hindi mo patiyak, kung ikaw ay mamamatay, pupunta ka ng langit, ay pwede mong itaas ang iyong kamay. Sabihin mo, gusto ko po matiyak. Gusto ko matiyak na gusto ko pumunta ng langit kapag ako'y namatay. Dahil ang kamatayan ay walang katiyakan at ang kabilang kasalanan ay impyerno na pupuntahan. Sige, meron ba? Magsabi, pag-pray niyo po ako, mga bata. Ako noon, tinanggap ko ang Panginoon 12 years old. Kahit bata, kung maunawaan mo na ikaw ay punta ng impyerno, kailangan mo tanggapin si Kristo. Pangalawang panawagan sa mga Kristiyano, pwede mo bang ipag-pray, Panginoon, tulungan mo po ako na maging soul winners. Pahalagahan ang kaluluwa. Katulad ni Paul kay Timothy. Sabi ni Paul kay Timothy, endure. Maraming false doctrine. Huwag kang mag-compromise sa mundong ito. Huwag kang babahala na ikaw ay nauuli sa uso, sa pananamit, sa kilos, o sa mga outward appearance. Huwag kang natawag doon maging negative dahil nauli ka sa uso. Hindi ka dapat mag-seek ng improvement sa word dahil ang Panginoon in-approve na tayo. Pwede mo bang ipanalangin, Panginoon, tulungan mo po ako na maging prayerful or maging kabahagi ng word evangelism. Pagtuturo ng bata, balikan ang mga outreaches or maging gagamit-gamit. Sige, pwede mo mag-pray sa Panginoon. Mag-endure sa mga suffering. Huwag mabahala kapag may mga suliranin sa harapan. Or magkaroon ng tinatawag na yung accept the
maturity sa ating pagiging Kristiyano. Sige, pwede tayo manalangin, mga kapatid. Manalangin, Panginoong Ama sa langit, maraming salamat sa iyo pong salita, O Diyos. Dinadalain ko po ang iyong Banal na Espiritu ang mangusap. Huwag kaming dagda ng kamatayan, hindi kami ligtas. At dagda kami ng aming appointed ng aming kamatayan na we are faithful doing service. Sabi sa aming conclusion, doing an extra mile. Okay, na may pag-ibig sa iyo, Panginoon. Salamat, dinadalain ko po mga kapatiran na lumago, huwag lang growing old, but rather growing up by means of doing and accepting the responsibilities. Hindi namin kaya, Panginoon. Dinadalain ko bawat isa amin lumago na may kagalakan at may katapatan na binabahagi ang iyong salita at pinapahalagahan ang word evangelism by means of prayerfully and financially. Dahil sabi ng Bible ng isang kasabihan, no church can do it alone. In their partnership. Pahalagahan namin ang mga missionaries through supporting missionaries. Pinag-pray din namin ang Santa Cruz. Ngayon na pinapangunahan ni Brother Jason, nagdadako rin sila din doon ng Sunday worship. I-bless nyo rin po, Panginoon. At pahalagahan ang word evangelism. Salamat. At kung meron man sa aming tinatawag na mag-Bible school or gampanan ang mga outreaches, ay huwag mong hayaan kami ay maging insensitive. Pagkos magkaroon ng sensitivity na ipanalangin at ibigay ang buhay namin para sa iyo, Panginoon. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging dakilang pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen and amen. So tayo magkaroon po ng special offering for Uncle Larry na namatay sa aming uncle. So instead na sa bigyan na natin po for special offering. So hindi natin po ginagawa. Hindi magastos, meron tayong mga gastusin. Ang ating fund sa church fund ay kukunti na lang, less na less. Pero we do it para ipahayag ang salita ng Diyos at maging blessing din at ipadama natin ang pag-ibig natin sa iba. Dahil sa kasabihan, the world will not care how much you care. Ang mundo hindi budget or bonds. Kung gaano tayo mga katalino. Care, how much you care, but they kasabihan doon, but they care how much you care. But they knew how much you care. So tayo umawit sa Panginoon. Bago tayo umawit, awitin natin ang umawit si Panginoon. Okay, basahin muna natin ang isa sa bago tayo umawit para dire-diretso na. Okay, basahin natin sa 1 Chronicles 31, 10 to 12. 1 Chronicles chapter 31, verse 10 to 12. 31, verse 10 to 12. Paki-flash po para sa walang Bible ay sabay-sabay natin basahin. 1 Chronicles, tama ba? Chapter 31, verse 10 to 12. Chapter 31, or 2 Chronicles. Sige natin, sana meron. Yun, meron. 2 Chronicles, chapter 31, verse 10 to 12. Bago tayo magbigay para maging blessing. Chapter 31, verse 10 hanggang 12. Ready? Read. And Azariah, the chief priest of the house of Sadok, answered him and said, since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have enough to eat and have plenty, for the Lord hath blessed his people, and that which is left is great store. Then Hezekiah commanded to prepare chambers in the house of the Lord
that they prepared them, verse 12, and brought in the offerings and the tithes and dedicated the things faithfully, over which Conaniah the Levite was ruler, and Shimei his brother was the next. So tayo'y manalangin sa Panginoon bago magkaloob. Brother Preacher Jim. Ngayon lang nalangin. Mga bata, tahimik, ngayon lang nalangin. Iyo po ang ulo at pita mata. Panginoon namin Diyos, kapangyarihan sa lahat. Kayo po ay dumudulog ng pasalamat, Panginoon, sa mga mensahe namin narinig. Salamat, Lord, sa aming pastors. Ito naman, Panginoon, na pribilehiyo muli ipahayag ng salita sa amin. Lord, pagpalain mo Diyos ang bibigay, tulungan po bawat isa, may channel of blessings sa iyong ministry, Panginoon. Pagpalain mo Diyos ang biyayang ito, makatulong, Panginoon, sa kanyang tito, Panginoon, na yumao, Panginoon. Lord, nasa iyo po bibigay ng mas Panginoon, at bless mo po lahat, Panginoon, na nagbibigay sa pangalan sa Kristo ng Pagkaligtas. Amen. Grabe po, wala mo ka. Meron po tayong pupuntahan sa Tabaco. Mga kaya pastor, sino po ang sasama? Raise your hand. Sino po ang sasama, mga kapatid?